Naku po, mga minamahal, dahil nga po sa ginawang biro ni former President Duterte, abay mukhang mas mapapaaga ata ang pagdinig patungkol nga po dito sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sisikapin po na mas mapaaga. Paano ba naman kasi itong si Digong parang ninunormalize na lang nila yung salitang patayan. At kabilang, mga minamahal, dito nga po sa Article of Impeachment, sa 7 sa Article of Impeachment, yung ginawang threat ni Vice President Sara Duterte. Tapos bigla pang sinundutan ni former President Duterte ng kanyang ama, mag-ama nga naman talaga, no, mga minamahal, na papatayin niya daw po yung 15 na senador. 'Di ba? Although biro 'yun, pero hindi po natin dapat i-normalize 'yun kasi yung salitang patayan parang nagiging normal na lamang po sa mga Pilipino 'yan. Kasi kayo na mismo yung nagtuturo. 'Di ba? Kayo na mismo nanggagaling sa bibig ninyo as a former president, tama ba na maririnig sa bunganga mo na even na kapwa mo senador, papatayin mo? Even na yung mga senador, papatayin mo. Dati mga Pilipino lang, mga maliliit na tao lang, ngayon pati mga senador. 'Di ba? So dahil po sa remark, mga minamahal, na binitawan ni former President Duterte, abay feeling ko mas mukhang mapapaaga. Kasi nagsalita itong si Lawrence Defensor, isa po sa mga House Prosecutor dito nga po sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, na madami na po ang sumuporta sa kanila na kung po pwede mas agahan. 'Di ba? Kasi hindi biro ang remarks na binitawan ng kanyang ama. At saka dapat daw yung mga senador na nakaupo dyan, wag lang umupo. Magkaso, mag-file ng case. Kasi hindi to biro, hindi dapat ninonormalize yung mga ganitong klaseng bagay. So ngayon, pakinggan natin tong si Lawrence Defensor. Isa pong kongresista at isang House Prosecutor. Inudyukan naman ni House Deputy Majority Leader Iloilo 3rd District Representative Lawrence Defensor ang mga senador na umaksyon na sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara. May babala rin sa publiko si Congressman Defensor na isa sa magiging House Prosecutor sa nakabinbing impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Hindi biro yon. Conditioning yon para ma-normalize ang salitang pagpatay sa isip ng mga Pilipino. Oo, pwede yun, mga minamahal. Tama yung sinabi ni Lawrence Defensor. Minamind conditioning na po ni former President Duterte yung mga tao. Kasi, di ba, itong si Sara Duterte, yung issue niya, siya nakalagay doon sa article of impeachment, yung salitang papatayin kita, Martin Romualdez, First Lady, di ba, PBBM. So, kinukondisyon niya na yung taong bayan na, oy, okay lang naman yan. Nagbiro nga ako, 'di ba, ng patayan. Parang minamind condition niya na yung tao na gawing parang normal lang yung salitang patayan. Ulitin natin, mga minamahal, yung sinabi dito ni Defensor. Duterte. Hindi biro yon. Conditioning yon para ma-normalize ang salitang pagpatay sa isip ng mga Pilipino. Kasi magiging depensa din yon nila sa impeachment trial. So mag-ingat tayo, huwag na tayo magpapaloko pa sa ganyang conditioning ng mga taong bayan. If I were the senators, I would not sit quietly taking that statement. Sabi ko, kung binabato na yung bahay nyo, dapat gumising na kayo. Kaya nga, 'di ba? Ito na, inuudyok na po ni Lawrence Defensor, isa po sa mga House Prosecutor ng impeachment trial ni Sara Duterte, na kung po pwede, gumising na kayo, binabato yung bahay nyo, tutulog-tulog lang kayo. 'Di ba? O, sinusunog na yung bahay ninyo, okay lang sa inyo? O, so gumising kayo. Ano yung ibig sabihin niya ng gumising na kayo? 'Di ba? O kung po pwede, as soon as possible, ASAP, yung impeachment ituloy na ninyo. Kasi madami kaming sumusuporta. Binanggit niya dyan sa video, mga minamahal, na madami na silang kinakausap. Madami na silang nakakausap na sumusuporta dito nga po sa impeachment. Tumindig na kung ano yung dapat gawin under the Constitution. And that is to proceed with trial. Proceed forthwith with trial.
Ayon pa kay Representative Defensor, marami ng batikang abogado ang nagpahayag ng kagustuhang tumulong sa kanila sa prosecution panel para sa impeachment trial. Dinagsa kami ng mga legal eagles na sa buong Pilipinas na gustong tumulong to proceed with this impeachment trial, at dinagsa kami ng mga batikang abogado na gustong makonvict at matapos na itong impeachment trial. Naghahanda na ang House Prosecution Panel dahil sa posibilidad na magbago ng isip ang Senado at mag-umpisa ng mas maaga kaysa Hulyo ang paglilitis kay VP Duterte. Rosa Licos, UNTV News and Rest. Ako wala naman sa akin problema, mga minamahal, to be honest, if the impeachment will proceed as soon as possible. And there's nothing din naman problem din naman kung matuloy ito sa June 2. Yeah? Kasi may pros and cons din naman yan, mga minamahal. Pero sa akin nakikita, dahil sa ginagawa ni former President Duterte, sa nagiging kilos ni Sara Duterte, mas lalong lumalalim, diba, mga minamahal, mas lalong lumalalim na yung impeachment ni Sara Duterte ay dapat mag-proceed na as soon as possible. Diba? Kasi insulto yung ginagawa ni Sara Duterte. Yung parang, ayoko umattend dyan kasi baka ma-intimidate lang sila sa akin. Like, sino yung ma-intimidate sa'yo? Yung mga prosecutor? Yung mga senator judge? Sino yung ma-intimidate sa'yo? VP Sara, ano yung tingin mo sa sarili mo? Diba? Mataas? Like, parang tinatapakan mo lang yung batas? Diba? Ay, dapat lang na mag-proceed na. At saka hindi dapat ninonormalize, mga minamahal, yung biro, yung ganitong klaseng biro ni former President Duterte. Kaya na, patayin mo si ganyan, o papatayin. Hindi dapat ganan eh. Di ba? Although alam natin na mahilig siya sa ganong salita, pero hindi dapat nino-normalize yun na okay lang na magsalita ng mga patayan. No? Pangit yun. Nakakaano yun? Nakakawala, di ba? Sa ng demokrasya natin, pambababo yun, mga minamahal, di ba? Talaga nga namang hindi biro kasi opisyal na ng gobyerno, papatayin mo. Diba? Kahit pa sabing, joke lang yan. Nakakatakot yan, mga minamahal, kasi nagpapalaganap yan ng kultura ng karahasan. Marahas yun. Diba? Ibig sabihin, kapag nagpapalaganap ka ng kultura ng karahasan, ng bayolente, pinapahina mo ang demokrasya at sinisira mo yung batas. Diba? Yung batas ang sinisira mo dyan. So, yung ginawa, mga minamahal, ni former President Duterte, ay pwede nating maituturing na inciting to sedition yan. Theft pa din yan, mga minamahal, kaya dapat umaksyon din. Diba? Yung mga senador natin, dapat bigyan nila ng parusa, may kaakibat yan na parusa. Lalo pa ang mukhang feeling ko naman na tinutukoy dyan ni Digong ay yung senatorial slate ni President Bongbong Marcos. Na mukhang threat din sa kanila. Manalo si ganito ganyan. Makikita ninyo, pag manalo si ganito ganyan, mukhang, sagabal sa kanila yan. So, ang gusto ni Digong, ipapatay yan. Naalala ko nga din, mga minamahal COA. Yes. Remember, nagbiro noon si Duterte. Nag-joke siya yung about sa COA. Ma-i-research nga natin. Tapos yung COA, mga minamahal, hindi na nag-report. Search natin Duterte jokes COA. Let's kidnap and torture COA personnel. Joke niya yan, Putang ina yung COA rin. Litse. Kasi yung COA. Ulitin, Putang ina yung COA rin. Litse. Kasi yung COA, every time, may mali talaga. Ano ba itong COA na ito? So, mag-kidnap tayo ng taga-COA, lagay natin, torture natin dito. Sino ba gusto makulong ng Pero yung pahirapan, ang ayaw ko yung pahirapan. Yan, di ba? Nag-joke siya patungkol sa COA kasi, di ba, parang yung kababalagan ni former President Duterte. Diba? Yung kanilang pangungurakot sa kaban ng bayan. Medyo napiko, nagbiro, dinaan na lang sa biro, pero talaga totoo, wala
COA na nag-report. Wala, as in, mga minamahal, yung COA nag-stop mag-report during that time. Di ba? Kasi natakot sa biro. Presidente na, nagbiro, isasako kayo. Hindi ba naman kayo niyan magagalaw yung kaluluwa ninyo? Presidente na, nagbiro. Di ba? Ibang klaseng biro yun. Sasako, ikikidnap, itutorture, nako po. Lalo pat may DDS itong si Digong. Kaya nga sabi ko sa inyo mga minamahal, hindi dapat nagiging normal yung violente, yung karahasan. Kasi pinapahina nito ang ating demokrasya at yung saligang batas. 'Di ba? So, yun lang yung para sa akin, 'di ba, mga minamahal. So anyway, dahil sa remarks ni former President Duterte, abay, mukhang mas mapapaaga na nga yung impeachment para dito kay Sara Duterte. Yeah, nako, strike dito yung ama. Alright? So, yun po mga minamahal. Anyway, it's me again, Alicia Nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. Maraming salamat sa inyo mga minamahal. Ingat mga kababayan. Click the subscribe, hit the notification bell, always.